Okay, so ngayon po, anong araw ngayon? Sunday at araw ng mga puso. Ayan, batiin nyo ang katabi mo, Happy Heart Day. Okay, yung batiin mo, yung may puso lang. Yung may puso. Sino dito may puso? Taas mga kamay, yung may mga puso. Yung iba nag-alangan. Okay, buti pa yung saging, may puso. Okay, lahat ng may puso nga, taas mga kamay. Okay, kasi marami nga yung mga tao wala ng puso. Sabi ba nga ng iba, mabuti pa yung saging, may puso. Okay, sarap ihalo sa kari-kari. Lalo na sarap ang bagoong, no? So, dapat pala ang ulam pag araw ng mga puso ay kari-kari. Kasi may puso. Yan, okay, itian mo nga yung katabi mo at pakitaan mo ng ngiti ng masaya ka. Yan, masaya. Sino dito masaya? Hindi nga. Hindi halata eh. Yan, si Regine, hindi laging masaya yan. Yan. Palakpakan na po natin si Lord. Yan. Dahil araw ngayon ng mga puso, ano pong napapansin niyo sa mga tao? Ha? Anong napapansin niyo sa mga tao kapag araw ng mga puso? Okay, nagkakalat ang mga flowers ngayon, mga cake, mabinta ngayon ang bulaklak, mahal. Okay, tapos fully book ang mga, alam niyo na, yung mga, anong tawag ito, yung cake, yung mga puyat, ang mga gumagawa ng cake. So, ang daming orders. Sino dito naka-receive na ng cake? Wala. Hindi ka nakatanggap ng cake? Mahal ang cake. Alin flying cake na lang. Ipapalipad natin. Okay, di ba? So, ang daming yung mga yan kasi, mga symbol of love. Chocolate, di ba? Nakaka-receive kayo ng chocolate? O kahit muffins, wala? Oo, wala. Masakit sa ngipin. Diba? Wala din. Nasaan chocolate? Mahal din. Sugar. Pero kapag mahal mo, lalo na pag diabetic ang asawa mo, bilhan mo ng maraming chocolate. Mahal mo eh. Parang may pinaghuhugutan si Ate Lee. Parang hugot na. Hindi nga niya pinagbabawalan ng uminom eh. Gusto mo yan. O gusto mo, ibili pa kita. Parang ibang klaseng pagmamahal yan. Diba? So, ngayong month na ito ay about love. Pag-ibig. Okay? Lahat tayong mga tao ay marunong mangutang. Dahil lahat tayo ay marunong parang marunong na tinatalo na natin si Father doon sa hindi makatugma yung habang may buhay may pag-ibig. Hindi talaga tumugma, ayaw nang sumagot. Sinong nakakita sa Facebook na yan, ha? Hindi makatugma-tugma. Kaya nagalit na yung mga tao. Ang kulit ni Father, eh. So, ngayon po ay talbugan natin, no? Dahil ang lahat ay may pag-ibig. Utang na lang lagi, binayaran na ni Jeffrey. Wala na. Okay? Okay, buksan po natin ang ating mga Bible, Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ipastor saan yung Deuteronomy na yan? Okay, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa Old Testament. Okay, dito na lang sa ating PowerPoint. Thank you, Pastor Chris. Hindi na po bilhin ni Pastor Chris. Mas mabilis pa kay Superman. Okay, so Deuteronomy 7:9. Okay? Know therefore, basa, kaya tayo nga pong lahat magbasa.
Ready? Begin. Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commands. Let us bow down our heads. Ipo po natin ating mga ulo at lalapit po tayo sa presensya ng Lord. Hingi po tayo ng karunungan para mismo tumpak ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Let us bow down our heads. Almighty God, our Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for this wonderful time, moment you have given to us. You have called us mula sa aming mga tahanan, mula sa aming pagiging busy sa lahat ng mga gawain, sa trabaho, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng buhay. We are here right now because of your name, because of your will, dahil sa inyong kalooban, dahil sa itinakda mo ng araw na ito, nandito kami. At nakikinig, Ama, sa inyong salita. Lord, open our hearts and speak to us right now, Lord. It is you, ikaw mismo, ang mangusap sa amin. Lord, buksan niyo po ang aming mga tainga, aming mga puso, ang aming mga isip, at handa kaming tumanggap, Panginoon, ng mensahe na nagmumula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating topic is the covenant of love. Amen? Tingnan niyo po. Know therefore that the Lord your God is God. O, alam natin na ang ating Diyos ay Diyos. He is the faithful God. Siya ay tapat na Diyos. Sa anong paraan na siya ay tapat? Keeping His covenant of love. Kanyang pinanghawakan, kanyang pinanindigan, at pinamuhay, sinasabi, ginagawa, mula pa noon at hanggang ngayon. Covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands. Okay? So, covenant of love. Yung pakipagtipan. Covenant means, ito po yun. Covenant, a binding, sacred agreement or treaty between God and humanity that establishes a formal, loving relationship. Okay, covenant of the binding, okay, agreement, okay, talikala, yung tipan, agreement. So this is sa marriage, para maintindihan natin, ang example natin dito is, pag nag-asawa yung lalaki at babae, okay, husband and wife, nagpapakasal, ano ang nagbabind sa kanila? Bukod sa prayer, bukod sa mga ninong at ninang, witnesses, ano ang nagbinding sa mag-asawa? It is that marriage contract. Di ba? Nagsasign tayo. Sino ditong kinasal na? Nakaka-relate yung mga kasal na. Okay, doon sa mga hindi pa, i-goal ninyo this year, mga kapatid. Dahil po, Diyos po ang may utos. Kung kaya nyo ang gumastos ng kung ano-ano, i-priority nyo ang kasal. Huwag tayong sumunod sa uso. Yung uso, makamundo po yan. Okay? Nasigwi ko lang doon. Paalala lang naman po. Pastor, kayo po bang gumastos? Why not? Ipangutang ko kayo. Ang daming bumbay dyan. Pupugin natin pag hindi kasi papayag. Okay? So, ang kaibahan dito sa gateway, pag mga ganyan, ang mga membro ay hindi na yan bago. Yan, nandiyan yung
dadala ng saging. Iba-ibang prutas ang dadalhin niya. Iba-ibang saging, latunda, lakatan, saba, iba-ibang prutas. Okay? So, ibig sabihin, ang ating church nagkakaisa para dyan. Amen po ba? Amen. Okay, sagot po ba ng church? Wala na yung amen. Amen na sana. So, it is a covenant of love, binding. Okay. Covenant ng pag-ibig. Now, dito natin nakikita, unlike ang contract, anong kaibahan sa contract at sa covenant? Ang contract, mga kapatid, ay kontrata, may hangganan. Kapag nagtatrabaho, may kontrata. So, pag kontrata, walang forever. I-kontrata 1 year. Meron bang kasal na, pwede bang ano lang tayo? 1 year lang. Tapos ipakancel na kaagad. Si Britney Spears, kinasal ngayon, kinabukasan, divorce. So, kasi sa kanila, mayroong divorce. Sa atin, walay. Kaya yung iba, ayaw na magpakasal. Yung hiwalay din naman. Hindi pa nga nagpakasal. Yung iniisip, hiwalayan na kaagad. Diba? So, Diyos ang nagbabind po dito. Unlike a contract, biblical covenants are often unconditional. Hindi sa iyo galing. Walang hinahanap na katapat. It is a voluntary, initiated by God to promise blessings. Hello? Dahil kapag ang Diyos ang sinunod mo, kaya mga babae nagpapasakop sa lalaki dahil ang Diyos ang may sabi. Hindi si pastor. Ang Diyos ang may sabi na tayo ay magsasama ng tapat sa harapan ng Diyos, initiated by God. It is the Lord, ang Diyos ang may utos, ang Diyos ang gumawa ng halimbawa. Okay? Initiated by God with a promise. Alam niyo po, si Lord kapag nag-uutos at kapag sumunod ka, may blessing. Okay, tingnan niyo po. Initiated by God to promise blessings. So, ibig sabihin, husband and wife, lahat tayo, kapag sumunod, kung anong sinabi, kung anong iniutos, wala po tayong choice, kundi sumunod. Sa military, obey first before complain. Pero sa church, complain ng complain, walang obey. Baliktad. Sa military, obey first before complain. Sumunod ka muna bago wala na nang complain eh. Amen? Dapat higit pa ang church. Obey first. Okay, tingnan niyo po. Kapag initiate itong covenant na ito, ay initiated ang Diyos ang may gawa to promise blessings, protection, redemption, demanding loyalty, and defining the relationship such as ang klaseng relationship walang iwanan. Okay? Kapag nag-binding, kapag nagkaroon ng covenant, this is a covenant humanity ng tao between God and man. Diyos at ang tao nagkaroon ng agreement. Dahil sa agreement na ito, this is demanding loyalty. Okay? Loyalty and defining the relationship. Anong sabi ng Lord? What kind of relationship? Anong klaseng relasyon kapag Diyos at tao? Sabi ni Lord, I will be their God and they will be my people. Kaya that is forever. Ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos ang nagtatapos. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Amen. Okay, para maunawaan natin lahat ito, madali lang. L-O-V-E. Anong word yun?
L-O-V-E. Love. Ito yung baon natin dahil araw ng mga puso ngayon, tumitibok-tibok ang puso. Okay, kapag tumibok ang ano yung Stephen yan? Si ano ba yun? Si Donna Cruz? Ay, kapanahonan namin ni Ate Nitz. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi tumakbo. Amen? Okay, so, puso. It's a covenant love. L-O-V-E. Okay. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Naniwala po ba kayo? Amen. Na ang Diyos ay pag-ibig? Isa sa pinaka mabigat na katangian ng Diyos is God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Dahil tayo nilikha katulad ng Diyos, ang katangian ng Diyos dahil siya ay pag-ibig, therefore, ang tao ay dapat pag-ibig. Nagmamana tayo sa ating tagapaglikha na Diyos ay pag-ibig. So therefore, ang tao ay mapagmahal, maibigin. Ang una, nagmahal ay ang Diyos. Kaya tayo ay magmamahal din. Nasundan po natin. Okay. For 1,000 generations, itong sulat na ito sa Deuteronomy, lumang dekada, century ang nakalipas. Pero, ang covenant na ito, ang tipan na ito, ang agreement na ito, mula pa noon hanggang ngayon, 2026, February 15, hanggang sa oras na ito, ang agreement ng Diyos ay hindi pa nagbabago. At kahit kailan, hindi pinabago. Ang Diyos ay pag-ibig, so tayo ay pag-ibig at pinagsama, nagiging isa. Makikiisa. Dati na putol. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos at sa tao ay naputol, naghiwalay. Dahil sa kasalanan. Dumating si Kristo, for God so loved the world, iniibig ni Kristo, ang Diyos ay iniibig niya ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung tinanggap natin si Jesus, nadugtong muli. Yung dating problemang naputol, nahiwalay tayo sa Diyos, nadugtong muli. At yun ang mensahe ng pag-ibig. Okay, ngayon, it is the agape love. Maraming klaseng pag-ibig. There are four kinds of major kinds of love. Number one is agape love. It's the love of God. Amen? Kapag sinabing pag-ibig ng Diyos, walang kaparis. Minamahal ka niya kahit tayo hindi karapat-dapat. Kahit tayo ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit, walang karapat-dapat sa ating lahat, dahil walang makasalanan, karapat-dapat sa langit. Sino dito may kasalanan? Ay, mali pala ang tanong ko. Sino ang walang kasalanan? Ayan, walang kasalanan. Ako lang, ako nagtaas eh. Lahat tayo ay makasalanan. Inaamin ko, sabihin ko sa katabi mo, aminin. Ayan. Maliit o malaki, kasalanan pa rin. Kaya hindi man, ay malaki sa kanya, sa akin, maliit lang naman sa akin eh. Maritis lang naman eh. Sa kanya magnanakaw ng trilyon sa flood control. Sa akin, kunti lang kasi nangupit lang naman ako. Maliit ki malaki, kasalanan pa rin. Amen? Okay. Ngayon dahil tayo magkasalanan, hindi tayo pwede. Walay. Hindi tayo pwede sa langit. Impyerno tayong lahat. Pero salamat, ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak
na si Kristo, kaya tayo ay nadugtong muli. So nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil tayo ay mga anak, may karapatan na tayo makatira, pwede na tayong tumira, pwede na tayong makapasok sa langit, hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa katabi mo, hindi dahil sa kung sino-sino, hindi dahil magaling ka. Walang pagalingan. Mas magaling ako sa iyo, langit ako. Ikaw mahina, impyerno ka. Walang ganun. Grasya lang. Okay? Kaya dahil sa pag-ibig. Kaya tama yung kanta ni Anthony Castillo. Anthony Castillo ba yun? Mga kapanahonan ko. Nang dahil sa pag-ibig. Yan. Ang lahat ay nang dahil sa pag-ibig. Kaninong pag-ibig? Panginoong Diyos. Okay. Ngayon, dahil sa kasalanan, nagbigay ang Diyos ng 10 Commandments. 10 utos. Sinong inutusang sumulat? Trivia. Sinong inutusan na sumulat ng 10 Commandments? Doon sa Mount? Doon sa Mount? Apo. May narinig akong Mount Apo. Mount Arayat. Mount Makil. Nagpaghalata tayo na wala. Okay, sa Mount Sinai. Okay. Doon, sinulat na, nanood kayo ng mahal na araw, yung 10 Commandments? Saan sinulat? Sa bato. Paano sinulat? May ballpen, may ink? Ha? Inukit. Sinong umukit? Hindi. Apoy. Yung bato, tablet ang tawag. Ang tablet noon, bato. Ang tablet ngayon, laptop. Pero magkaiba. May tablet din, tabletas. Yung tablet, yung bato, tinakat ng ganyan, ang nagkat ay ang Diyos. At ang sumulat, hindi si Moses. Yung Diyos, inukit doon sa bato at nasulat ang 10 Commandments. Okay. Sino nakaalala sa 10 Commandments? Number 1. Ten Commandments, Exodus chapter 20. Nakalimutan na natin ang 10 Commandments, exam tayo. Ang maka-perfect, may 15 kilos na bigas. I am the Lord. Ha? I am the Lord your God. 10 Commandments, 10 utos. I am the Lord the God. As to other gods before me. 10 Commandments. Number 1 is, I am the God, the Lord, thy God. love the, 10 Commandments? Ano po? Lalong pala Ano, Ate Nets? Para tayong Sunday School. Sige po. Mas maganda ganito. Para hindi kayo antukin. Ano po? Ibigin ng mga magulang. Number 1 ba yun? Ibigin ang Diyos higit sa lahat. Okay. Number 2. Huwag gumawa ng Thou shalt not make any graven image. Huwag kayong gumawa ng mga imahe. Okay? Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Pangalawang utos. At hanggang 10. Okay? Mula noon, kaya ang reason, ang purpose ni Lord, para binigay niya ang 10 utos para lahat tayo ay makasakali. Mapabuti. Kaya tayo mga magulang magbigay ng instruction sa bahay para sa kaayusan. O anak, ikaw taga-hugas, ikaw taga-luto, ikaw taga-laba. May mga assignments para sa loob ng bahay, meron po tayong kaayusan. Kasi pag walang kaayusan, ang gulo ng bahay. Amen po ba? Ano ang purpose sa 10 utos?
para mapaayos ang iyo at aking buhay. Amen. Amen. Dito kayo tingin sa akin. Ang haba ng hair ko. Anong purpose sa 10 utos? Para mapaayos ang ating mga buhay. Ang tanong, mula nung isinulat ang 10 utos, pagbaba pa lang ni Moses mula sa tuktok ng Mount Sinai, pagbaba pa lang niya, pasan-pasan ang 2 tablet, hati 5-5. Pasan niya yung 2 tablet na nakasulat sa apoy na galing sa Diyos, 10 utos. Nasa Exodus, nakasulat po yan sa bato. Pasa na pasa niya. Anong nangyari sa mga Israelita? Sumamba na sila sa mga baka, gintong baka, pinagsama-sama yung kanilang mga alahas para mabuo ang baka, ribulto, ng kamukha ng hayop, tao, na sinasamba ng mga tao. Nagalit si Moses, hinagis ang tipan at lumiyak na duro. Nasundan niyo po? Gets niyo? Mula noon hanggang sa kapanahunan natin ngayon, wala ni isa na nakatupad sa 10 utos. Kaya tanungin mong katabi mo, nagawa mo? Kasi kung nagawa mo yung 9, meron kang isa na napalya, nakaligtaan, wala lahat. Hindi mo ma-perfect ang 10 utos. Kasi ang lagi nating rason, kaya pastor, hindi ko magawa, itao lang ako eh. Makasalanan ako eh. Limitado ako eh. Hanggang ngayon, yung rason na yan, kahit magbigay tayo ng instruction, itao lang ako eh. Kaya ako'y lagi nagkakamali. Sapagkat ako ay tao lamang. Sundan po natin. Dahil walang nakagawa sa 10 utos, walang makapasok sa langit. Papayag ang Diyos. Sabi ng Diyos, yung 10 utos, hindi 10 eh. Sabi ni Lord, sige, gagawin ko na lang 2. Ayaw ko lang, hindi niyo pa magawa ito. Nagpawas. Ilan ang nabawas? O ilan na lang? 10 mga daliri. So, 2 na lang. Matthew chapter 22, verses 37 to 40. Yan. Tingnan niyo po, ang 10 utos, ito na yon. And this is now the covenant of love. Okay. Sa lumang tipan, 10 utos. Sa bagong tipan, nung dumating si Kristo, sabi ni Kristo, hindi ako pumarito para burahin ang 10 utos. Hindi ako pumarito para sirain yung utos ni Moses. Hindi ako pumarito para baguhin ang salita ng Diyos. Narito ako para mapagaan sa buhay na maisa sa buhay ng mga taong naniniwala. Sunod po natin. Kasi ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mahihirapan. Ang tao lang ang nagpapahirap. Ang gusto ng Diyos mapadali. Okay? Nandun pa rin ang 10 utos, pero gamitan mo nito. Tingnan niyo po. Jesus replied. Basa. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the First first and and greatest greatest commandment. Di ba sa lumang tipan, meron ng 10 commandments? Eh bakit pagdating sa New Testament, this is the first and the greatest commandment.
Kaya merong nakumpos na kanta, The greatest love of all. The greatest because it's the greatest commandment to love and be loved. Amen? This is the first and greatest commandment. Balikan natin ang greatest commandment. I-atras natin konti pa. Ano yun? Ulitin natin para mahimay-may. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with everything you have. Ang focus is to love God. Sabi natin, bakit ka nagsisimba? Walang magawa sa bahay. Wrong motive. Bakit ka nagsasamba? Kasi nandoon yung cross ko. Kasi kung iba ang ating motibo, iba ang dahilan mo, bakit ka pumunta at bakit ka naglilingkod sa Diyos at sa church, kung naiba ang iyong motibo, maiiba ang mukha mo. Maiiba ang landasin mo. Dahil hindi pag-ibig ang dahilan bakit ka naglilingkod at bakit ka narito. Kapatid, kaya tayo ay nandito, dapat, sabi ng Diyos, it is the love. Dahil mahalin mo ang Diyos, dahil mahal ko si Lord, pupunta ako sa church. Dahil mahal ko si Lord, maglilingkod ako sa Kanya. Dahil mahal ko si Lord, sasali ako sa ministry. Susunod ako sa mga gawain. Why? Isa lang ang dahilan. Mahal mo ba ang Diyos? Pero kung iba ang dahilan mo, hindi ka magtatagal. At karamihan na umaayaw at humihinto, lipat dito, lipat doon, dahil iba ang iniisip at dahilan. Kung ang dahilan ay si pastor, ang dahilan ay si kapatid, at kung sino-sino, ay hindi ka talaga magtatagal. Paalala ko ito mga kapatid, what is the reason? Anong dahilan? Bakit tayo pumupunta sa church every Sunday? Anong dahilan? Ha? Pupuri? Masasabi ko lang. Anong dahilan? Mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Palakpakan po natin. Malakas na palakpak. Bakit mo ginagawa yan? Isa lang ang sagot. Mahal ko si Lord. Nasunod po natin. Bakit ka nagwawalis dito? Bakit ka naglilinis? Mahal ko si Lord. Bakit ka humahayo at nagbabahagi ng salita ng Diyos? Mahal ko si Lord. Kaya yung kanta natin kanina, I love you, Lord, for your mercy never fails me. Kung dinaramdam mo ang iyong awit, kapatid, kaya pag iyong isa sa puso ang pag-awit, hindi mo maiwasan, hindi mo na namalayan, pumapatak ang mga luha. Ang ibig sabihin, you are sincere. Seryoso ka at yung lyrics, yung inaawit mo, dinaramdam mo. Pero kung ang habang kumakanta, I love you, Lord, for your mercy never fails me, and I will sing na manghinig of the goodness of God. Kung marami kang patalastas, habang si Lord ang kaharap mo, pagharap mo, pagsamba mga kapatid, kahit ganito lang ang church, hindi siya katedral, hindi siya kasing ganda ng ibang simbahan. Kung anong meron dito, it's the presence of God. Mahal ko si Lord, kaya sambahin ko siya. Amen? Mahal ko si Lord, kaya ako nandito.
Mahal ko si Lord, kaya gusto kong lumapit sa Kanya. At dahil sa pag-ibig niya, ako'y naligtas na ako, sambahin ko siya. Amen? Yun ang dahilan. Love the Lord your God with all. Hindi sinasabing, love the Lord your God 20%. 50%, 50-50 tayo, Lord. 50% sa iyo, 50% sa asawa ko, 20% sa iba, at marami pang iba, at naghati-hati, kaya hindi all. Hello mga kapatid. Kapag sinabing all, ano sa Tagalog ang all? Lahat. Lahat, walang reservation, walang makitira. Para sa Diyos, lahat po yan. Okay, pangalawang utos. First pa lang yan. Ano ang pangalawa? Verse 38. Kasi di ba 10, tapos naging 2. Ang una, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Okay, and the second is like it. Basa. Kaya tatlo lang ayaw ng umibig ng iba. Ready, begin. Love your neighbor as love your iba dito ang version is love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo yung kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Then the question is, who is your neighbor? Love your neighbor. Ang tanong ni Lord, sino ang iyong neighbor? Ha? Yung neighbor, sino dito may neighbor? Kapitbahay. Sa Tagalog kasi ang neighbor, kapitbahay. Sino dito may kapitbahay? Okay, literal muna tayo. Mahalin niyo ang inyong kapitbahay. Alam niyo po, kapag pa nag-apply kayo ng loan, magsisi-CI ang mga bangko, magsisi-CI. Alam niyo kung sinong tatanungin? Ang the best person na nakakilala sa iyo is your neighbor. Wala kang may tago. Kilalang kilala ka ng kapitbahay mo. Hello? Kaya, mahalin mo yung neighbor para approve ka kaagad kung mag-loan ka. Bakit? Literal pa lang yun. Dito muna tayo sa literal. Hindi muna tayo sa deeper meaning. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo yung kapwa, yung kapitbahay mo, mahalin mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano mo minahal ang sarili mo? Inaalagaan mo, pinapaliguan mo, pinapabanguhan mo. Ang daming pinapahid sa mukha. Habang nagpapahid ka sa mukha, ay, pahiran ko to, kaya ka mukha ng kapitbahay na ang daming mapa. Parang merong papuntang Visayas, at sa akin wala. Kung mahal mo yung kapwa, kapitbahay mo, katulad ng sarili mo, bigyan mo rin siya papahid. Oy, neighbor! Halika. May mapa kanyang mukha mo dahil. Halika, mag-harapan tayo ba? Mahalin mo siya tulad ng iyong sarili. Kung ayaw niya, at least ginawa mo. Simpleng example lang po yan. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya habang inaaway mo yung kapitbahay, yung neighbor mo, inaaway mo ang iyong sarili. Pag sinasaktan mo ang kapwa, actually, sinasaktan mo rin ang iyong sarili. Sunod po natin. Kapag magsalita ka ng laban sa iyong kapwa, lilabanan mo at first ang iyong sarili. Lalo na kapag kapatiran. Love your neighbor, love your brothers and sisters, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil ang ating simbahan, parang katawan po yan. Katawan tayo ni Kristo. Tingnan mo yung katawan natin. May iba-iba yung party.
may mata. Sino ito may mata? May ilong, may paa, may kamay. Magkaparehas ba ang trabaho ni kamay kay ni paa? Anong trabaho ni paa? Anong trabaho ni kamay? Humawak. Anong trabaho ni mata? Iba-iba yung kanilang iba-ibang parte, pero nagkasama sa isang katawan. Isang araw, sabi ni kamay, parang lugi yata ako. Ako lang laging nagtatrabaho. Yung iba dyan, singhot lang ng singhot. Hindi man marunong tumulong sa gawain. Yung iba dyan, hanggang tingin-tingin lang. Si kamay lang laging nagtatrabaho. Eh, sabi ni kamay, ano nga ako, magmula ngayon, hindi na ako magtrabaho. Sabi ni Bibig, tama. Tama yan. Pinatulan niya yung sabi ni kamay. Sabi ni paa, ako din. Hindi na rin ako aalis. Hindi na ako lalakad. Nagkasundo yung tatlo. Noong isang araw hindi kumain, kasi ayaw nga, sabi ni mata, uy, nandiyan na yung pagkain. Duputin mo na kamay. Sabi ni Tiyan, oo nga kasi Tiyan, nagreklamo na yung Tiyan. Mahapi naman kayong sikmura. Uy, kamay, dumampot ka na. Sarap yun, oh. Sabi ni mata, ayaw. Sabi ni kamay, sinabi ko na panindigan ko. Sabi ni Bibig, tama yan. Kasi hanggang tingin lang yan, lalo na yan si mata dyan, hanggang tingin lang yan. Ngayon, anong nangyari? Sabi ni, sinong unang nagreklamo? Si Bibig. Reklamando si Bibig. Uy, ano bang nangyari sa akin? Ba't parang nangihina tayo? Sabi ni mata, parang naduduling na ako, no bang gagagawan niyo? Sundan niyo? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ang nagagawa mo, apektado ang buong katawan. Ganyan ang church, kapatid. Kaya mahalin si mata, mahalin si ilong, kahit magkakaiba tayo, hindi tayo magkamukha, pero iisang katawan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tingnan niyo sa mata. Kapatid, napakalaki. Ay, yung iba hindi naghanap ng katabi. Maghanap din ng katabi. Kausapin niyo, kapatid, napakalaki ng aking pasasalamat na hindi tayo magkamukha. Kapatid, napakalaki ng mukha mo. Nagpasalamat ako, hindi tayo magkamukha. Dahil kung magkamukha tayo, halimbawa tayo, magkamukha tayo. Pastor Adonis, magkamukha tayo. Lugi siya. Wala siya buhok. Wala akong buhok. Magkamukha kami. So, nagkakaiba tayo, katulad ni kamay, ni paa, ni lahinga, pero magkakaiba, pero iisa. Wala kang gagawing saktan. Wala tayong karapatan. Saktan ang kapwa dahil hindi yan ang utos ng Diyos. Isa lang ang utos ng Diyos, ibigin ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung sobra kang magmahal sa iyong sarili at nilalait mo yung iba, biu-biu ka, mahina ka. Kapag lahat ng sinabi mo yan sa iyong sarili. When you see a curse or negative words against to your brothers and sisters, you are declaring curse to yourself. Lahat ng sinabi mo, kapangitan,
kababaan, kahinaan ng kapwa mo, sinasabi mo yan, pabalik sa iyo. Kaya huwag kang magtaka, lahat ng sinasabi mong negatibo sa kapwa mo ay pabalik sa iyo. May kasabihan, basura kinalat mo, babalik sa iyo. Hello? Kaya sa halip na siraan mo ang iyong kapwa, harap-harapan o kwento sa iba, parehas lang yan. Direct or indirect, parehas lang yan. Basurang babalik sa iyo. Kaya mag-ingat. Dahil ang utos ng Diyos, positibo. Mahalin ang kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyo sarili. Kaya yung awit na the greatest love of all, mali po yun actually. Ano pong sabi diyan sa awit na yun? Sino pong kumanta niyan? Si Whitney ba? Whitney? Sabi niyang awit, the greatest love of all, it's easy to achieve. Pakinggan niyo po ng mabuti ang linya. Learning to love yourself is the greatest love of all. Ano daw? Learning to love yourself. Kabaliktaran sa sinabi ng Diyos. If you love yourself, una, you love God. Then you love your neighbor. And that is the two commandments, the greatest commandment of God. Kapag ang simbahan, kapag ang pamilya, kapag ang komunidad, pag-ibig ang naghahari, pag-ibig na hindi nagmamaliw, totoong pag-ibig dahil totoong galing sa Diyos, walang gulo, walang away, walang siraan, walang samaan ng loob. Kapag totoong pag-ibig ang pinapairal sa puso, isip at lakas. Why? Anong awit ulit? Sana'y pag-ibig na lang. O, kayong lumugtong. Everybody. Sana'y pag-ibig lang. Baba. Ng bawat isa. Sige, tuloy. Inulit lang. Sana'y wala na. Taasan nga natin para sana'y, really go. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y wala ng away, sana'y laging nagbigayan, at sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. You see? Sana'y wala ng away. Sana'y wala ng sakitan. Paano mabuburat? Ibigin mo. Today, araw ng mga puso, araw ng pag-ibig, let us love. Pakita na natin yung ating baon, L-O-V-E. L stands for loyalty. Loyalty. Okay? We must be loyal to God. Hindi lang tayo makadiyos na nandito tayo sa loob ng church. Alam niyo po, ang church kapag linggo, ang mga Christians behave. Parang kung ngayon babalik si Lord, lahat mapunta ng langit. Dahil talagang makalangit ang ating ngiti, ang ating kilos at gawin. Hello, kumusta? Talagang
Napaka-warm. Pero how about Monday? Tuesday? Ayun doon na. Yun na ang totoong labanan. Christianity is not a religion. Hello? Hello? Kristiyano, hindi po relihiyon. Christianity is a lifestyle. Na dapat kung lifestyle, kung paano behave tayo, kung paano napaka-demure natin, talagang mainit na pagsamba sa Diyos, pag linggo, dapat buong linggo. Kristiyano, loyal. Pagdating sa kumpanya, pagdating sa opisina, pagdating sa labas, bakit hindi ka na amoy Kristiyano? Bakit parang naiiba? Nandun sa church, ang ganda ng long lips, ang ganda ng attire, ang ganda, ay, hello sister, hello brother, hi. Pagdating sa labas, hindi alam ko dyan. Nasundan niyo po, bakit naiiba? Ang Kristiyano ay hindi Sunday. It's a lifestyle. Ang lifestyle dapat, dalawa lang ang palatuntunan. Love God with all your heart and love your neighbor. Then kung totoong mahal mo ang kapwa, hindi mo siya saktan. Hindi mo siya sirain. Kung totoo. Kaya nagpatunayan sa pagsubok. Kapag may pagsubok doon, makikita ang totoong kulay. L-O-L. Loyalty to God and to our neighbor. Then O, obey. Anong sabi sa John 14:15? If you love me, sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. O, di ba? Ang utos at ang pag-ibig ay hindi yan magkakahiwalay. Kung totoo mong mahal si Kristo, sumunod ka sa kanyang mga utos. Kaya ang sabi ni Lord, gawin natin pag-ibig. Madaling sumunod kung totoong mahal mo ang Diyos. Amen? Madaling sumunod sa alituntunin ng simbahan kung mahal mo ang Diyos ng simbahan. Amen? Madaling sumunod, sa totoo lang, madaling sumunod sa mga rules, regulations, kung may pag-ibig. Okay? If you love me, you will obey what I command. Ito yung magpapatunay na mahal mo ang Diyos. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay masunodin. Gets? Okay, next, V. Ano sa palagay niyo ang V? Anong word natin sa V? Vision. Ano pa? Victory. Pwede. Parang naman tayo na. Parang Pinoy hinyo. Okay. Volitional. Ang lalim niya pa so. Pero at least kahit pa minsan-minsan, magkaroon man lang tayo ng malalim na English. Okay. Volitional. V-O-L-I-N Volition. T-I-O-N. Volition. Volitional. Para lang makuha natin yung B, volitional. Pero actually, pag sinabing volition, sa ibang English ay willful. Sa ibang English ay intention. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi po yan magic. Paano yung the magic of love? Hindi po yan pusang dumarating nang hindi mo sinasadya. Pag-ibig is a choice. Kaya pag ako'y nagkakasal, love is not just a feeling. Because feeling is just a feeling. Nothing more than feelings. Ang pag-iibigan ng babae at lalaki, example, ay hindi lang mahal ko kasi gwapo, kasi maganda. Ay, bakit mo siya mahal? Kasi long hair. Paano pag nakalbo? Ang ganda kasi ng ngipin niya, pang close up. Paano pag nabangak na?
Nabungal na, di wala na. Ang ganda kasi ng face niya. Talagang namula-pula. Ipaglagid doon ng 50, 60 yan. 70. Eh di namurayot na. Eh di nawala na yung pag-ibig mo. Hello? Kaya yung iba ay kung anong-anong ina-apply, mamimintin lang ang beauty dahil doon nakasalalay ang pag-ibig sa beauty. Dahil nakasalalay sa pera, eh mahal ko kasi mayaman eh. Paano pag naghirap? Kaya sa kasalan, minamahal ko ba ito sa hirap at ginhawa? Ginhawa lang, Father. Sa karamdaman o kalusugan, kalusugan lang. Pag i-up-up na yan, ipurikong na yan, goodbye. Ang mga Tagalog hindi na naintindihan. Had-had, kati-kati, goodbye. Kapag matanda na yan, maghanap naman ng bata. Yan ang prinsipyo ng makamundo na prinsipyo ng kalaban ng Diyos. Hello? Kaya kapag iba ang motibo, nakikita. Hindi manatiling nakatago ang totoo sa hindi. Ihahayag ang ating batayan ay pag-ibig. Willful. Intention. Mahal ko ang Diyos. Sabi ng pastor, mamaya meron tayong feeding program. Doon tayo sa Makaya Compound, magkaroon tayo ng feeding. Tayo mga kapatid, suportahan po natin. Dito sa church, kumakanta tayo, I love you, Lord, for your mercy never fail me. Pag kumanta talagang titiban. O kapatid, may life group tayo doon, may gawain tayo. Ay, busy man ako, pastor. May date man ako. Di mo man sinabi nung last year pa dapat mo sinabi. Kapag mahal mo, if you love me, obey. Kapag mag-obey, action, willful. Ang love is an action word. Ikaw, mahal ko si Lord, susunod ako, hindi sa salita, kundi gagawin. Sundan niyo po. E. Ang E, endurance. Pag sinabi natin endurance, consistent. Nung bago ka pang Christian, masigasig, lahat inaatinan. Pero habang tumatagal, 1 taon, 2 taon, hindi mo na makikita. Ano nangyari? Walang endurance. Karamihan mag-asawa, kapag bagong kasal, honeymoon ay ang sweet. Diba? Pag tumawid sa kalsada, talagang malaman kung saan pupwesto. Talagang iniingat-ingatan. Ilang buwan ang nakalipat pag-Valentine's, talagang pagbagong kasal. 1-year anniversary, wow, kumpleto pa yan. Lahat ng klaseng bulaklak nandun. Paharanahan pa yan. Talagang ang sweet. Sino ditong bagong kasal? Yan si Gerald at saka si yeah. After a month, after a year, dati nung mag-boyfriend at mag-girlfriend pa, hawakan ng kamay. WW. Ano yun? Holding hands while walking. Yeah? Holding hands yan. Kasi mag-boyfriend pa. Nakaka-relate. Sino nakaka-relate? Nung mag-asawa na, nauna na ang lalaki. Hindi lang nauna, sinisigawan pa. Bilisan mo naman! Bakal! Masagasahan ka ng bala ka ng buhay mo. Nangyari. Biglang nagpapal. Dahil ba, walang nang chinsutsu,
Dahil ba wala na iba na ang amoy? Karamihan sabi ng mga speaker ng mga couples, o kayong mga asawang babae, huwag din kasi kayong maglusya para hindi kayo iiwanan sa kalsada. Magpabango kayo, biglang tumayo yung misis. Ano po, Pastor? Magpabango? Magreklamo ang mga asawa na dapat daw kami mabango? Ang budget na binigay sa akin, hanggang dato puti lang. Kaya amoy ako suka. Magkano lang naman ang binigay? Hanggang dato puti lang, magkano lang? Hindi naaabot sa ibon. Hello? Once mag-demand ka, lalaki, mga lalaki, kapag mag-demand ka, bigay, gusto mo nang amoy siya, mahalin mo yung mga pabango, pagbili. Hello? Wala kang karapatang mag-demand kung wala ka naman binigay. Wala kang karapatang babae magsabing, mahalin mo ako, mag-I love you ka, ikaw nag-I love you ka ba? Hello? Avoid comparison. Mabuti pa yung asawa niya sa kapitbahay natin. Nakita ko talagang very sweet siya sa pamilya. Pero ikaw ang iba dito, dunang compare. Alam mo kami mga lalaki, kapag ikukumpara mo kami sa iba, masakit po yan sa amin. Mabuti pa yung tatay ko dati, mapagmahal sa kay nanay. Dunang compare. Why? Sabihin ko na example sa compare. Mabuti pa si Pastor Adonis kay ni Pastor Chris. Mabuti pa si Sir Rally kay. Once you start comparing, hello mga kapatid. Mapangasawa, mapapastor, mapakapatid, kapag kinukumpara-kumpara mo, ito ang example. Sabi ng tatay, galit na galit. Anak! Talagang napahiya ako. Bakit naman tayo? Alam mo, naingit ako sa kapitbahay natin. Pabalik-balik siya sa stage. Kasi yung anak niya, ang daming medalya. First, valedictorian na, most ganito, best in ganito. Pero ako hindi pa lang ako nakaakyat kahit isang beses. Ang talino ng anak ng kapitbahay talaga. Ang galing. Ang purpose niya para ma-challenge yung anak. Sabi ng anak, tay, tinitingnan mo yung bata na matalino. Alam mo ba ang tatay niya? Kung laude kaya ang tatay niyan. Engineer ang tatay niyan, architect, cum laude sa university, Standard University. Kaya yun, naghahanap ka ng katalinuhan ng anak, ang tatay niya, ang galing. Tayo. Sundan niyo po, when you start comparing, again, babalik na naman sa iyo. Kaya lagi mong tandaan, lahat ng iniisip mo, sinasabi mo, at ginagawa mo is a description of yourself. Because we have a mirror of our hearts. We have this mirror reflection of God's love. Kaya mo sinabi yan, kaya mo iniisip yan, hindi yan sa ibang tao. You are describing yourself. Ang hinahanap mo sa iba, actually, huwag mo na hanapin sa iba dahil nasa iyo. Nasundan mo ito? Kaya mo naisip, kaya pinaisip ng Diyos, kasi actually, eventually, ikaw ang kinausap. Dahil ang ating isip, kontrolado ng Diyos. Bakit mo naisip?
dahil sinabihan ka ng Diyos. Kaya huwag mong ipasa sa iba kasi ikaw ang pinag-usap ng Diyos. Amen po ba? In short, love. Tingnan niyo po. Dahil araw ng pag-ibig ngayon, God is love, so therefore, we must love. Be loyal. Kanino tayo loyal? Sa Diyos at sa kapwa. Pag sinabing kapwa, reflection, the church. Our church is a public demonstration of God's love. Paano mo patunayan na totoo kang umibig sa church? Ipapakita. Because the church is a community of God. To love your neighbor, practice ka. Mag-practice ka dito sa church. At kapag sanay ka, nagmahal dito sa church, madali mo nang mahalin ang ibang tao. Hello? Genuine love. Walang kabago-bago. Kaya sabi ng lola ko noon, nasa luya siya, kinakanta-kantahan namin. Yung lola ng lola ko, nanay ng lola namin. Tuhod na kami. Lagi niyang sinasabi, ang tao, apo, hindi mo matamay. Hindi mo mapipintasan. Ngayon, pinupuri mo, bukas makalawa, pipintasan. Ngayon, pinintasan mo, bukas makalawa, pupurihin mo na naman. Ngayon, pinupuri mo si Duterte, bukas makalawa, pintasan mo na naman. Dati makapula, ngayon dilaw na. Walang permanente. Pero kapag nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos, everything is according to the love of God. Obey. Sumunod. Again, ulitin ko, kung sa military, obey first before complain. Sa church, obey without complain. Why? The word is our covenant. Biblia ang may sabi. Kaya yung mga sinasabi ng pastor, ng mga pastor, hindi po amin yun. The principle of living, ang prinsipyo ng pamumuhay na totoo at tunay na Kristiyano, meron tayong Biblia. Kung ang sinabi ni pastor, wala sa Biblia, walang mabasa versikulo, that's the time mag-question ka. Pero kapag ang sinasabi, ayon sa panuntunan ng agreement natin mula pa noong lumang tipan at hanggang ngayon, we have followed the same Bible. It is still the Word of God. Magbago man ang technology, magbago man ang sistema ng mundo, but ang Bible remains. Anong sabi ng Bible? Heaven and earth will pass away. Lahat ng meron ka, matutunaw. But my word will remain. Hindi. Langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay manatili. Because ang salita ng Diyos ay Diyos. The Word is God. If you love the Word, you love God. If you love the Word, obey the Word with all our hearts, our minds. Madaling umibig sa kapwa kung totoo kang umibig sa Diyos. Kapag totoo tayo na nagmamahal sa Diyos, no question ang pagmamahal mo sa kapwa. It will just follow. Amen? Ang mag-i-amen, taas kamay. At sumigaw ng amen. Amen! Ang mag-a-agree, shout, amen! Amen! The word is the word. Let us bow down our heads.
And I call upon the worship team. Let us sum up our message this morning by a covenant. Pakipagtipan. When was the last time you have established yung iyong pangako? Pangako is a covenant, agreement, kontrata, covenant, pakipagkasundo, pakipagtipan sa Diyos. This is an agreement of God. Amen. Human. Agreement. Now, let us agree to God. If you agree to God, listen by your heart. Follow your heart. Follow your heart as your heart follow the Lord. Express your message of love through this song. All for love. Tingnan niyo po yung message. It's amazing. It's really amazing. Everything operated by love. Bakit ka? Lahat ng ginagawa natin araw-araw operated by love. Mga parents, meron tayong mga anak, meron tayong mga pamilya. Just operate. Ang pagpapatakbo ng pamilya, patakbuhin natin through the love of God. Meron kang trabaho, do it with love. Nag-aaral ka, do everything with love. With love. Pastor, mahirap man. Mahirap i-operate dahil hindi man sila nakikinig. Tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Mas marami ang hindi nakikinig. Mas maraming mga tao hindi tumatalima sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaling tuloy-tuloy. Unconditional. Little by little, dahan-dahan, kapag totoo ka lalapit sa pag-ibig ng Diyos, malalaman ang matutunan natin. Isang araw, ang totoong pamumuhay ng pag-ibig ay nararanasan. Mangyayari. Dahil nandiyan ang Panginoon na siyang tutulong sa iyo. Tutulong sa akin. Yes. Dr. Jesus. Every one of us. Pray in the Spirit as you listen to the word of the Holy Spirit into your heart. By beginning
Tayo ngayong manalangin. Narito ang Panginoon. Ask God na lagyan ng sobrang pag-ibig ang ating mga puso. Yung pag-ibig na hindi tumitingin ng kamalian ng iba. Yung pag-ibig na kayang lagpasan dahil ang Diyos ang naghari sa ating mga puso. At alam niyo po, kapag ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos maghari sa ating puso, darating ang mga pagpapala na hindi mo inaasahan. Kagalingan, kapayapaan, pagpapala, sunod-sunod. Running after you. It will run after us. Do you want to be rich? Gusto mong maging pagtagumpay? Ang susi ay pag-ibig. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kaya ang Diyos ang nagsabi, ito ang pinakadakila na utos. Magmahalan. Magmahalan higit sa sarili. Okay, umalis ka sa iyong upuan at kamayan mo, yakapin mo, mga kapatid. Dahil ito ang utos ng Diyos, mahapahala. Love your neighbor, love your brothers and sisters, for the sake, for the glory. Sige po, alis ka rin sa upuan. Hanggang mahal lahat na kamayan mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Sige ka mo, church. Ang isin.